I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when... Sila po ba? Magandang araw po sa inyo. Ay, ito po tanong namin. Ano ang iyong negosyo? Catering. Catering, ibig sabihin doon, ulam, mga ulam siya. Tapos, nag-ano din kami ng pastries. Pastries, yan, mga pastries yan. Bakes. So, kung may magpapaluto sa amin ng ano, ng cake, pero sa ngayon, empanada at saka puto. Tapos, ngayon, may cater kami. Ano yung pangalan ng cater nyo, te? C3. C3? 3C. 3C? May ano po kayo nun? Branch? Ay, yung to? Yung parang tindahan? Wala, O, dito wala. lang po? Wala. Ah. Ano lang, sa bahay lang. Kailan po kayo nagsimula ng iyong negosyo? Kung negosyo, matagal na. Ang kaso lang, may time na paintinto kami kasi nga may trabaho. Pero sa ngayon, full-time na. Kumusta naman po ang iyong negosyo? Okay naman, sa ngayon, enjoy kami. Maganda naman siya. Okay naman yung ano namin. Basta masaya kami. Saan po kayo kumukuha ng kapital? Sa amin mismo, siyempre. Sarili namin. Malaki po ba ang kinikita niyo dito sa ano? Ano lang, 20 to 30%. Yun. Bakit po niyo naisipang ano, inegosyo ito? Bakit Yan, po ito? yan. Opo. Dahil sa yung asawa ko, chef cook yan for how many years. Tapos ako, marunong din talaga ako magluto din. Kumbaga, tandem ba? Pinag-isa na lang namin. Siya sa ulam, ako sa pastres. Kaya combine. Ulam siya, ako ang mga pastres, ako sa cake, ako sa tinapay. Wala akong pakialam sa ulam niya. Ano po yung nagiging madalas na problema sa iyong negosyo po? Siyempre, pag halimbawa, tumaas ang presyo ng bilihin, siyempre, ang presyo ng iyong tinda at isyon, ganun pa rin siya. Diba? Halimbawa, yan ang puto ko na yan, puto paw yan, 7 pesos yan. Pag tumaas ang presyo niya, halos wala kang kikitain dahil same ang presyo pa rin ng iyong produkto. Doon ka ngayon maano. At saka isa pa, may araw talagang matumal, may araw naman talaga napakabilis ng ano. Kamusta naman po yung pamamalakad ng iyong negosyo? Mahirap po ba? Pag ninegosyo ka, talagang mahirap yon kasi nandun yung yung kumbaga sa hirap at tiyaga talaga. Hirap at tiyaga talaga yan. Kailangan malawak ang iyong pasensya, ang tiyaga mo. Kasi pag ikaw na ninegosyo, lalo pa, pagkain yung sa amin. Hindi ito basta mo lang gawin. Kasi andyan yung kalinisan kailangan. Kaya mas mahirap ang pagkain kasi kaysa sa ibang klaseng negosyo. Kasi ito, delikado ka dyan pag marumi ang iyong kapaligiran. Pagkain kasi yan, andun yung food poison. Minsan po ba naisip niyo na magkaroon ng kasosyo para lumawak pa yung negosyo niyo? Kung ako lang, ayaw ko nang may kasusyo. Dahil mahirap din na may kasusyo. Mas maganda sa negosyo, solo mo. Pero, kung sakali wala ka naman sapat na pera na para tustusan ang negosyo mo, mapilitan ka talaga ng kasusyo.
ng financial kasi ang problema mo. Pero kung may financial support ka naman, bakit ba? Mas maganda yung solo eh. Opo. O di ba? Wala kang kaaway eh. Kasi bandang uli magkasilipan sa kita eh. Opo. Ano po ba yung mga produkto na ginagawa nyo? Product Opo, mga produkto po ninyo. Yung ginagawa. sa pagkain. Opo. Siyempre, pag ulam, alam nyo na yun, di ba? Alam nyo na yun, pag ulam, siyempre pork, chicken, alam nyo na yun. Ano po yung specialty niya? Specialty. Opo. Wala naman kami specialty eh. Basta, lahat na ulam, Kung ano lang po yung ino-order. o pang anong order. Oo. Sa ngayon, ang sa akin naman sa ngayon, wala rin ako specialty. Kasi ang sa amin kasi, kung anong kaya namin gawin, gawin na. Di ba? Kasi sa ngayon, empanada kami. Darating ang time ang tao magsasawa sa empanada. Kailan may alternatibo ka na para itustos uli. Ako ano pang gagawin mo? Opo. Na para pag nagsawa sila, mayroon kang kasunod na iba-ibang produkto na naman. Di malugi. Kaya ibig sabihin wala kang specialty. Kumbaga sa wala kami specialty. Kasi combine kami, ulam siya, pastries ako eh. Bilang isang negosyante, ano yung payo na maibibigay niyo sa amin kapag magsisimula na kaming magnegosyo? Siyempre, pag nagsimula kayo ng negosyo, kagaya sa amin, ang puhunan namin nito napakaliit lang dahil wala nga kami, di ba? Nagsimula kami sa puhunan na parang lang eh, parang 1,000 mahigit lang yata kami nagsimula. Ang hirap kasi hindi kami kagaya ng iba na mapera. Pag kayo nagninegosyo, matutunan nyo rin ang grabing pagtipid. Yung dating mong gawain na baliwala, sige ka lang dito, sige. Ngayon, pag ikaw nagninegosyo, matuto kang magtiis lahat. Kasi, lalo pa, hindi naman malaki ang kinikita namin, 20 to 30% lang per na yan. Malaki ba yon? Magkano lang yan? Magkano lang ang isa niyan? 7 pesos. Kuhaan mo ng yan, di ba? Napakaliit ng tubo. Kaya kailangan, matuto ka talaga mabaluktot para may maipon ka. Kung mga nilalakad lang nga namin, kaya lakarin kasi sayang pa yung pamasahe na idagdag pa namin sa presyo dyan. O Ano yung mga tips na ibabahagi nyo sa amin para maging successful na negosyante tulad nyo? Yan nga, yung matuto kang magtipid sa sarili mo. Di ba? At saka isa pa, mahalin ninyo kung ano mang mayroong kayong negosyo. Kailangan, pag nagnegosyo kayo, may kasamang pagmamahal sa ginagawa nyo. Hindi lamang na ang gusto niyo ay kumita. Hindi yun. Kailangan, hindi to sa pagbibiro at hindi to sa Ang ginagawa namin yan, iniisip pa namin yan, ito ba healthy pa sa ibang tao? Kasi pagkain kami, ito ba ang ginagawa ko? Hindi ba ito nakakasama sa ibang tao? Kailangan isipin nyo rin ang kapwa nyo eh. This What up? is a Flip Music exclusive. You want me to take it to another level? Just holla at your boy. Right now, I'ma take it for a ride. Feel me? Just listen. Maybe it's late. Can you take me home? Bring me somewhere we can be alone. 'Cause you know I'm a little tipsy. Light me up and baby kiss me. Come and baby do it quickly. I don't wanna talk, so keep my mouth busy, little missy.